Nagsuggest si ma'am na parting mata lang yung gagawin natin sa portrait ng anak niya. Kaya ayon yung gagawin natin. Nice day ngayong araw. Dahil nandito na yung client natin sa studio, i-ready na natin yung mga kailangan natin gamitin. Ahita na rin natin yung part na paglalagay natin ng tattoo at susukatan kung saan natin ilalagay yung stencil. Pagkatapos sukatan ay ididikit naman na natin yung stencil. Saka naman natin i-ready yung mga kailangan natin gamitin para mas mapahinga pa yung stencil sa balat at mas dumikit ng gusto bago natin tatuan para hindi kagad mabura. Dahil naka-ready na ang lahat, umpisahan na natin. Gamit nga ang 3RL na needle, gagawa tayo ng linya dito sa gilid. Dahil itong portrait na gagawin natin ay pa-box, pa-rectangle pala. Dahil pahaba lang yung gagawin natin at yung mata lang yung kukunin natin. Kasama din pala yung kilay at parting ilong at buhok at tenga. Pero hindi buong muka yung gusto ni client. Ito lang yung gusto niyang mangyari, kaya ito lang din yung gagawin natin. Kung yung iba buong muka talaga yung gusto nilang ipatato, kanya-kanya lang naman yan. Bali kasi ito yung gusto ni ma'am at marami naman na din gumagawa ng gantong design. At hindi naman na din first time para sa atin yung mga gantong design. Dahil ilang beses na rin naman tayo nakagawa ng mga gantong klaseng tattoo. 11 curve magnum naman yung ginagamit natin na pang shading. Bali, 2 needle lang yung ginamit natin para sa piyesang to. Isang 3RL para dun sa mga panglinya o dun sa mga part na medyo maliliit yung detalye. Yung 11 curve magnum naman para dun sa smooth shading na ginawa natin. Kung napapansin nyo, kadalasan yun talaga yung ginagamit natin na needle. Lalo na kung mga gantong size lang yung mga ginagawa natin na tattoo. Dahil yung 2 klase na needle naman na yun ay kayang gumawa ng gantong design. Marami din kasing nagtatanong about sa mga needle. Kung ano daw yung ginagamit natin tungkol sa needle o karayom na ginagamit natin. Nakadepende talaga yon sa design na gagawin. Hindi ka pwedeng gumamit ng needle na makapal kapag maliit yung gagawin mo. At medyo alanganin din kapag gumamit ka ng needle na maliit kapag malaking design yung gagawin mo kasi medyo matatagalan ka. Ang laking bagay talaga ng ginaganapan ng mga needle dahil isa yan sa makakatulong para mas mapabilis yung trabaho natin sa pagtatato. Dahil kapag hindi akma yung needle natin sa design na gagawin natin, medyo matatagalan talaga tayo sa pagtatato. Kaya dapat kahit papano maaral mo kung ano yung dapat na needle na madalas mong kailangan. Hindi mo naman kailangan bilhin lahat ng needle. Kung saan ka komportable o madalas mong ginagamit kapag nagtatato, yun yung bilhin mo. Pag-aralan mo na lang din kung anong needle yung mas gusto mong gamitin. Ayan na pala, tapos na rin pala tayo at ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating portrait eyes na tattoo.